Kahit hindi na tuloy ang itinakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, humarap pa rin sa isang press conference ang 18 ex-Marines at mga bagong testigo na sinasabing magpapatunay sa paghahatid ng male-maletang pera sa mga politiko sa bansa. Tinukoy naman dating sundalo si dating House Speaker Martin Romualdez na may pinakamaraming maleta ng pera na natanggap mula sa kickback sa mga flood control projects. Maliban pa kay COMELEC Chairman George Garcia at ilang mga senador. Dito na rin ay binunyag ng mga ex-Marines ang mga malalaking media personality ang nakatatanggap umano ng pera na galing sa nakawan sa mga government infrastructure project. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Matinding pananakot at panggigipit umano ang ginagawa sa mga senador mula sa Cayetano Block, kaya maging ang huling hirit sana na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para mailabas ang buong katotohanan sa flood control scandal ay naharang pa. Pero Alex, ang 18 brave ex-Marines hindi nagpatinag at ilan pang bagong testigo dahil yung itinakdang hearing sana kanina dito sa Double Gem EDSA Garden ay nauwi sa isang press conference. Sa halip na hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal ay press conference ang isinagawa sa Double Gem EDSA Garden Events sa EDSA Quezon City. Maagang dumating sa venue ang brave 18 ex-Marines kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligud. Ito ay bilang pagtugon sa investigasyon ng BRC na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Pero hindi dumating sa itinakdang oras ang mga senador. Paliwanag ni dating Congressman Mike Defensor na matinding panggigipit ang kinakaharap ng Cayetano Block. Senator Amy, tuloy po ba yung BRC hearing today? Hindi ko alam pero sa akin, anuman panggigipit, lalabas pa rin ang katotohanan. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Kaya sa halip na hearing ay press conference ang idinaos. Sinamantala na ng mga ito ang pagkakataon upang ilabas ang katotohanan. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA. Ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maiya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Isiniwalat ng mga testigo ang delivery ng mali-maletang pera kay COMELEC Chairman George Garcia, Senator Chis Escudero, Senator Kiko Pangilinan at Senator Tito Soto. Ipinakita ang mga ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga delivery. Kaninong bahay ito? Bali, nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Ko sa pag-deliver ay doon po kay COMELEC Chairman George Garcia. At doon po ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, then binuksan po ulit ni Martic Sai yung sliding door, then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon.
Mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI, na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Iyan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Muli ring idiniin ng mga testigo ang delivery ng mga maleta kay Senator Erwin Tulfo na noon ay kongresista pa lang. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, o iba pa? Sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay, yes po, sir. Sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya? Yes po, sir. Karamihan naman sa mga testigo ay umamin na nakapag-deliver sila ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasamaan nila sa binibigyan ng budget ni Romualdez ang mga media na kinabibilangan ni Ramon Tulfo. Nilinaw sa press con na malalaking media personality ang nakakatanggap umano ng pera. Ano yung nakita? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi, sa normal. Kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, Bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Alex, nilinaw naman kanina ni Atty. Baligod na si Senator Kiko ay nabanggit dahil sa paggamit nito ng shopper ni Saldico kung saan ipinakita nga yung larawan kasama ang kanyang misis na si Ms. Sharon Cuneta at mga empleyado ng Mercedes Aviation and Development Corporation o MDAC. Pinatotohanan din ng isang bagong testigo na si Heron Balderrama yung matagal nang binabanggit ng 18 ex-Marines na pagdadala ng mali-maletang pera sa Ilocos kung saan ang tumanggap ay si Congressman Sandro Marcos at nagkita nga noong gabi si dating Congressman Saldico at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. At humingi naman ng paumanhin, Alex, ang mga dating sundalo na dahil nga doon sa pagtatanong kung meron din ba silang na-deliver na mga mali-maletang pera sa mga opisyal naman ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police dahil sabi nila ito ay isang sensitibong bagay, Alex. Okay, Eden, may nababanggit si Attorney Levy Baligod patungkol sa ledger na magpapatunay na merong ngang mga ginagawang pag-record na kanilang pagdadala ng pera, no? Umano, no? Kailan nila ilalabas itong ledger na ito? Alex, kanina ay sabi ni Atty. Baligod, baka ito'y makasama na rin doon sa mga kanilang isusumite sa ombudsman. Pero ito ay kanilang talagang mahigpit na iniingatan dahil mas marami konkretong mga ebidensya na magdadawit, magsasangkot sa mga malalaking opisyal ng pamahalaan, Alex. Oo, siguro panghuli, Eden, bukod kay Attorney Baligod at kay dating Congressman Mike Defensor, bakit dumami yung mga taong nasa harap at maanghang mga sinasabi nila kontra doon sa mga tumatanggap umano ng mali-maletang pera? Alex, kasama kanina dito sa press conference yung mga dating
opisyal ng AFP at ng PNP. Gayon din yung mga retired generals na sumusuporta sa 18 brave ex-Marines dahil sa sinasabi nila na pagpapakita ng tapang ng mga ito sa kabila ng banta sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya para lamang sa pagnanais na mailabas yung buong katotohanan dito sa napakalaking anomalya sa flood control projects under this present administration, Alex. Okay, siguro panghuli rin na Eden, dahil natanong mo yata kay Attorney Baligod, kung sakali mang magbago ang komposisyon ng mayorya ng Senado bukas, yung bang mga dating Marines, soldiers ay patuloy pa rin po bang haharap sila kung sakali mang ipatawag sila ng Senate Blue Ribbon Committee? Yes, Alex, kanina ay sinagot tayo mismo nung isa sa mga natanong natin na ex-Marines, handa silang humarap kung ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee under Gatchalian Black at maging si Attorney Levito Badigod ay kinumpirma yan. Pero kanina sa press con ay nabanggit din ni dating Congressman Mike Defensor na ito na yung huli nilang pagpapahayag. Pero mukhang handa at matapang na haharap itong mga dating sundalo sakaling sila ipapatawag. Although nag-aalangan sila kung meron ngang pagkakataon na sila ay maimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee, lalo't may mga pahayag ang Office of the Ombudsman na sila na yung hawak nitong mga pag-iimbestiga sa anomaliyang flood control, Alex. Okay, maraming salamat sa Eden Santos. Mata natin, jump po sa lungsod ng Mandaluyong.